Ingvieyo kang Kristo Jesus. Huling pingkang matenan sa bayong king tune kasasakdalan. Tinubod nitang Diyos ing mapamatula, bayang tumayid, ampon turo ke kayo, kinganggang katuruan, ampon katutuan. Banting upayang, ing balang metong, eyang malili, king tune dalan. Ing upayan itang Diyos, ampon ing kayang patnube, yaing mantabe ke katamu, king kapinanditan na iti. Ngening miras, ing masayang kayabakan, ake kayong telaga, ding balang ke kayong kasarilinan. Banting upayang, pasibayong, purian ye ampon samban, itang ginutamong Yesu Kristo. Ay sadyayo sang ganap, ding balang ke kayong puso, ampon pamisip. Banting upayang maygit yung ayampun, itang wagas ng kalam, ampon kabiasnan. Salamat ng dakal, karing sablang dinatang, ampon pesidalo, king lunduyan na iti. Tuluta na sanitang mayupayang ginong, manimuna, ing wagas ng kabiasnan. Banting upayang, king ke kayong pamanlakad, mika atin niyang ganap. Apakinabang, ingke kayong kapagalan. Banting upayang ninuman, ingati yung lalakad, painturo, karing banal ng kaburyan. Manatili kayong ganap, ayatin ng kabiasnan. At kayong manatili, king lagyuning kamangmangan. Pablasang, kabaluan nyo, ampon kakilala yung, aking aldo napon yung, ing taong, alaya pang pamangilala, king mesabing katuruan. At king uli na niti, ing balang pamanggalon ng taong, iti miyalang kabaldugan, uli na pablasang, alang kabiasnan. Waman mabiyayang mayayakit, dapot itang kamatutuanana, meteya harapaning Diyos. Makanyan mo naman, ingke kayong kasalpantayanan. Kasalpantayanan, alang mayap adapat, pakatandanan nyo, arapan itang Diyos, iti alayang kabaldugan, meteya harapaning Ginoo. King muli na niti, kapamilatanda, reting ati yung tinubod na nitang Diyos.
Banal ay Espiritu, ake kayo daratang. Kapamilatan daretang ituturuda amponitang pamipatayid yung. Karing sablang katuliran ampon katutuan. Mibangon kayo. Kayabe ng Kristo. Midinan kayong pamangilala. Karing sabla-sablang bagay harapan niyo. King pangamate na ningke kayong kasalanan. Miyabyeya ing lagyong kaligtasan. Kapamilatan daring balang katurwan. Kabanalan. Kapamintuan. Ayati yung makapasakop king kayang kabarian. Kanitang mibangon kayo, ulin atin ng pamagbayo, ingke kayong pangataw, mayayakit itang kabanalan, ampon kapakumbaban. Pablasang, ninuman ing lalakad, kingati yung may sabing kaburyaning yato, iti eya makapatula nune makasumamiya king harapaning Ginoo. Pablasang ing dapat na ng yato at ing idadala na king taong iti kasiran ampon dewakan. King ulidare tingati yung katuruan, akabanalan ayati yung miapse king kekong harapan. Mikating kong pamangilala, king tune dalan. Pahinturo, king tune kasasakdalan. Ikitye itang tune sala, uling anak na koning ang sala, at kapamilatanan ng salang iti, mirinan kayong kamasalan, amalyaring, talastasan nyo ding bage-bage. Amalyari yung panggalo, lalam na ni tingaldo. Pablasang ing Diyos sa ing tunesala, at ya ing babye king bye alanganggan. Nung makanyan ngening, parati yu sanang isisimpan karing balang puso yu, ampon ikukwintas karing balang batalyo. Ing sablang amanong mitmuking katuliran, ampon katutuan. Banting upayang nukoman painturo, nukoman lumakad. Atiyo ing antabe na nitang Ginoo. Dapat mingat kayo. Karing bage-bage adaratang akabyas na narapan niyo. Mabiyasa kayong manalastas, ampon magaral. Uli na pablas ang dakal lareting ati yung mapamiraya. Dakal lareting ati yung gagamit ampon lalakad king lagyo na nitang Ginoo. Dapat pakatandanan nyo, ilangan. Mirinan lang pamanibala, baniti manaral la, king lagyuning kabanalan.
Nunging metong adinatang ke kayo, makahaliwa ing kayang kabiasnan, adadalan, misip kayo. Nung babyeyang katatakiran, babyeyang pamidake-dake, mag-aral kayo. Parati sanang ibubusni karingke kayong pamisip itang tune kabiasnan. Pablasang intune talasuyunan itang Diyos, parati yang makabuklat akaisipan karetang bage, amunye, kapag sulungan, katatagan, kingke kayong kasalpantayanan. Pakatandanan yung ingmetong atanaman, makikilalaya, kapamilatandare ting kayang bungang ibabye kekongan. At ingbalang may katakman kaniti, nung babyeyang katatagan ampo pang sustansya, karengke kayong balang kasarilinan. Makanyan mo naman ke kayong tao. Naburing sabyan, king uli na nitang aldo ning balang sabat, at kayo kilob na niting eskwelahan ning biye. At kayo king aldo nitang nobena. Naburing sabyan, ganap na kayong makapanuparan. Nanong sinabi ko, kasalpantayanan ay alang dapat amayap, harapan itang Diyos, iti alayang kabaldugan, mete kayo harapan na Ginoo. Waman mabye kayong mayayakit, dapat nung alang dapat amayap. Alang tune apamanlakad, king tune pamaminto. Yedasan ing lagyuning ka kaligtasan. King uli na niti, mibangon kayo. Kilalanan nyo ing balang kabanalan, kapamintuan, ampon katuruan, amiyaduang harapan nyo. Manalastas kayo, ampon mag-aral kayo, nung isano dingati yung panyulong amakabyeke kayo. Habang atyo ing panahon, sikapan nyo na, ingatin ng pakinabang ing balang gagalawan. Ipakit yung maygit, aking pamibangon yung akayabe ng Kristo, at inang pamagbayo. Karing balang panggaloyo. Lalawen, ingati yung kapatid yung nung nanuman ingkayang kakulangan, ampon kamalyan. Ing tune lalakad, king katuruan itang Diyos, minamayap, adapta na king lupa ng taong, iti pasik na ngani. Ampon ipaintindi na, itang ati yung matulid, king mayap ng ngamano.
Makanyan mo naman sana kekong sablang taon. Waman mabilog yang mayayakit inke kayong kasalpantayanan, uling at kayong makapasakop king upayana. Dapat pakikwanan nyo. Alang babye, pamidake-dake. Dakalman itang obra at mapagalman inke kayong gagalawan. Sana lulto itang hati yung pamisasalangsangan. Nune, itang ikasulong na ampon ikatatag na ning balang metong at metong ke kayo yang minarapat adaptan nyo ampon gawan nyo. Kapamilatan itang ke kayong kasalpantayanan, alam patugot, dingati yung mitutubod. Mga manula, kingati yung tunay kabiasnan. Lo nyo ngeni, ingati yung paligid yung. Mingangat ba? Makapadurot kayo, kingati yung kaligaligan. Makalunos ng bina, ingati yung mababatyo. Nung datang yaman, ingati yung galgaling labwad. Akakit yu karingke kayong panimanman, alang pader amitutumpak aye malalasak. Sana mo, ipanalangin o king Diyos, inge kayong miyabuban. Datang, ing maragul abulos. Gawan yung bagse, ding mayap adapatyo. Painturo king tune kaligtasan nyo. Aduan nyo king Diyos, inge kayong miyabuban. Kingati yung ngakakit yung kaligaligan sa kuna, ampong miyaliwang silab. Bagay iti minarapat uling iti ing kaparalalanan nitang Diyos banting upayang ing taong mibangon niya, migising niya. Kingati yung pangakutkot na, king dapat ninyato. King uli na niti, nabingot ing kabilyan yung malambat danang sasabihan ke kayo. Bugbog na ko king amano. Dapat dakal pa itang kakulangan, amalyaring mayakit ke kongan. Nuwan niya itang may kasobra, may kalabis, king kayang katungkulan. Panyatang nani tangaldo, itang kasasakdalan akayang panintunan, iti mipagkalubneman. King uli na niti, sana bukod, ing maniwala kayo, makiramdam, ampon, lulog, kingaldo ning sabat yun. Nune, ding mayap abo ngayon, may gitlang ipalto yung ampon gawan. Kinguli na niti, ding sablang kabyasnan, ganapla kekungan. Lumakad kayo,
kilagyoning Ginoo, ayating kapakumbaban, lugod, ampon katapatan, kabyasnan, at isakwilyo ing nanuman kamangmangan. Misasan metong kayo, ketang ikasulong na, ampon ikatibe na ning ke kayong kasalpan tayanan. Eko sana manandaman kapagalan, nune lalo pang mayakit, itang ke kayong pamagkusa, king mayap yung pamaminto, king lagyoning Ginoo. Pasibayo, ilang lugod ampong saw ko, tune na sang mibangon, ing balang sarili yung, king lagyoning dewakan. Nune kilalanan yung, ing balang biyayong, king lagyoning Ginoo. Maging matibe kayo, at mikakalugod. King uli na ni tangke kayong kasalpantayanan, ake kayong panwalan. King lugod, ang ponsaup na nitang Diyos, at ing patnubena, ning Espiritu'y Santo, lakwan na kayo.
Uh, Isang papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon at sa inyo pong mga magulang at kapatid sa pananampalataya. Magandang umaga po sa ating lahat. At isang masayang umaga po sapagkat narinig po natin sa umagang ito ang mga salita ng Panginoon na dala po sa atin ng banal na batlaya na bumaba po sa atin sa umagang ito. At narinig po natin ang kanyang mga aral at sana ho ay maging laman po natin o wag nating ipagwalang bahala yung mga pag-aaral na ating naririnig o dinadala sa atin ng ating mga banal na espiritu. At meron po tayong paksang tinatalakay po sa umagang ito. At ang paksa po natin ito ay nabasa kanina, isa sa mga prinsipyo po ng ating kapatirang espiritismo. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi sa lahat at sa bawat tao. Ang tanong po dito, ano ho ba ang kasakdalan o kabanalan? Ayon po dito sa ating nasaliksigin, ang pagiging sakdal ay isang kalagayan lamang na uukol sa Diyos. Ito po ay usapang pang-espiritual. Ayon sa paniniwalang Kristiyano na nakasad sa Biblia, ang tao, bagamat makasalanan, ay inatasan na maging sakdal sa diwa, kaluluwa at katawan. Mananatiling sakdal sa espiritu. Yun po yung isa sa ating mga paksa, yung mga espiritu, kaluluwa at katawan. Ito yung sa tao. Sa gitna ng kasamaan, ang sino mang magsasabi sa mga mananampalatay sa ngalan ni Jesus, nangangulugan ito na itunuturing na sakdal ang taong may pananalig sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ang tanong po, paano po ba ang pagsulong tungo sa kasakdalan? Bagamat ang mga espiritu na nasa espiritu na sila, paano po nagkakaroon ng kabanalan sa kanila o kasakdalan? Alam niyo po, nagbigay po ng 3 halimbawa ang ating katuroang espiritismo sa uri ng antas ng mga espiritu. Bagamat sila'y nasa espiritu na, nasa kalangitan na, iba-iba rin po pala ang kanilang mga antas. Kumbaga po sa ating pag-aaral sa eskwelahan, hindi po pare-pareho yung ating mga grado. Ayon po dito sa ibinigay nilang halimbawa, meron po tayong 3 uri ng antas ng espiritu. Ito po, nandito po sa ating paksa ngayon yung espiritu. Number 1 po, ang ibinigay nila ay wagas na espiritu. Ano ho ba yung mga wagas na espiritu na ito? Ang mga wagas na espiritu, ito ang mga malinis at sakdal na espiritu. Ilan sa mga ito ay ang mga banal na batlaya na bumababa sa atin. So, isa po sa mga antas ng espiritu, ito yung mga talagang banal na, katulad ng mga banal na batlaya na dumadating sa atin. Sila po ay wala na pong bahid na kasalanan sa kanilang pagka-espiritu. Pangalawa po, mataas na espiritu. Bagamat nandun na sila sa antas ng espiritu, ay may kalinisan na sa kanila, ngunit sila po ay kulang sa pag-ibig at karunungan. Alam niyo po kung makakarinig po tayo ng mga ating mga magulang na nauna na sa atin. Kasi sa ating pong mga esprista alam naman po natin na kapag hiniling nila sa ating Panginoon na gusto nilang makisalamuha sa atin o magbigay ng mga patotoo, sila po ay dumadating sa atin sa pamamagitan po ng mga medium, di po ba? Kaya sinasabi po nila doon, pagdating daw po nila doon patuloy pa rin yung kanilang mga ginagawang pag-aaral na gaya po sa atin. Hindi ho pala dito lang natatapos yung mga
karunungan na dapat taglayin ng isang mananampalataya. Kapag ho pala nandito ka pa lang sa mataas na espiritu o sa antas na malinis, ngunit kulang sa pag-ibig at karunungan. Kapag nandun ka pala sa langit na sinasabi nila, patuloy pa rin po yung ginagawa nating pag-aaral. Bagamat taglay po nila ang kabanalan at kabutihan, kasi meron po silang kahinaan sa kanilang pagiging espiritu. Ito po yung ikalawang mataas na espiritu. At ano po yung ibinigay na pangatlong espiritu? Ang ikatlo po ay ang mababang espiritu. So, sa term pa lang po talaga, alam mo na ibang level siya na pagka-espiritu, di po ba? Ang mababang espiritu po, ito ay ang mababang klase ng espiritu na ang kinang kagaspangan. Ito po, although kumisan po, kung maglalakad po kayo sa mga ibang sentro, kuminsan po may dumadating talaga ng mga espiritu na sa pananalita niya, makikita mo yung kanyang antas. May angking kagaspangan, mangmang, at panilin lang. So, alam niyo po, binalaan tayo ng banal na batlaya kanina na maghingat daw po tayo sapagkat may mga talagang dumating sa ating mga mananampalataya na mga dinadala nila ang pangalan ni Jesus, subalit hindi po sila talaga nahirang, hindi sila napili. Kaya pinag-iingat po tayo sa mga espiritong ito na mapanlin lang, baka ho tayo ay madaya. At masasamang pag-uugali. Sila ang madalas ay naghihibo. Ito yung naghihibo po, yung sila yung mga espiritong nagpo-possess sa isang tao. At alam naman po natin at kuminsan napapanood po natin sa mga balita na may mga taong napo-possess po ng mga masasamang espiritu. Sa mga tao na may kahinaan ang pananampalataya. So, sino po yung mga napo-possess? Ito po yung mga taong may kahinaan po sa pananampalataya. Kapag po kasi yung pananampalataya natin kumbaga sa tao nagdadalawang akala o nagdadalawang bahala, nagdadalawang isip, ibig po sabihin, ito po ay may kahinaan tayo sa pananampalataya. Dito po madalas puntahan ng mga mababang espiritu. Pero po ang mga espiritong ito ay may pag-asa pa pong mabago ang kanilang katayuan. Basta't pagsikapan lang po na makagawa ng kabutihan. So, patuloy po silang manghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Although, yung mga, hindi ho natin alam kung ano pong kinahinatnan ng mga ito, di ba? Kasi may mga taong matatapang talaga. Bakit ko ho nasabing matapang? Kasi sarili nilang buhay kinukuha nila. Ito po yung mga nagpapakamatay. So, hindi po natin alam kung saan po sila haantong. Sapagkat mahigpit po ang bilin ng ating Panginoon na huwag kang papatay. Subalit kung kinuha mo yung sariling buhay, di ba? Pumatay ka na rin doon. So, malaking bagay ang kakahirapin nila sa pagharap nila sa ating Panginoon. So, yung mga ganun, doon sila nabibilang sa mga mababa. Kailangan pa rin nila ng mga pagsulong sapagkat lalong-lalo na po yung mga batlayang bumababa sa atin, nagbibigay ng mga aral, salita ng Panginoon, patuloy pa rin po ang kanilang mga ginagawang pag-aaral. At iyan po ay naputanayan din naman ng mga banal na espiritu o yung ating mga magulang na nandun na sa kabilang buhay. Tutungo naman po tayo sa tao. Paano po ba ang pagsulong tungo sa kasakdalan? Paano magiging sakdal ang isang tao? Ito po ay ang malaking katanungan sa atin sapagkat sa ating mundong ginagalawan po, maraming talagang mga bagay na kung mahina ang ating mananampalataya, makukuha po tayo ng king kapampang inyatong ini po na.
So basahin po natin dito sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 6. Kung paano po paano po yung paraan upang isang tao ay magiging sakdal po. Diba? Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinilamboy kayo sa mulit-muling pagsubok. 7 po. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalululhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Alam niyo po, sa talatang ito, ikinumpara po ang ating pananampalataya o ang pagsubok sa ating pananampalataya sa isang ginto na sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Alam niyo po kasi, yung mga miner po kasi, yung mga minero o yung mga nangunguha ng mga ginto, pag kinuha nila yung ginto na yan, raw materials pa lang yan, sinasala po, pinipili sa lupa, at pag nasalang na ganyan, iniluluto po sa apoy para maging ginto. Kasi po, kapag sinala nila sa apoy na ilang beses na pagluluto, yung pagkaginto niya ay nagiging talagang purong ginto po siya. Ganon din po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kung minsan po talaga dumadating yung pagsubok sa atin. At meron naman po tayong mga kapatid dito na alam natin na talagang sinubukan ng ating Panginoon. At ang pagsubok na iyon ay hindi lang po basta pagsubok. Alam niyo po, kung talagang mahina ang kanilang pananampalataya, baka bumigay sila sa mga pagsubok na iyon. Kung minsan, sa tindi ng pagsubok na dumarating sa ating buhay po, pag wala po tayong kapit sa Panginoon, talagang bibigay ka po, di ba? Kagaya po ng mga ating mga kapatid na alam natin na sinubukan po talaga sila ng mga Panginoon. Pero sa kabila po ng mga pagsubok na iyon, at may mga nakikita rin po ako na ating mga kapatid na hindi po bumigay, hindi humiwalay sa ating Panginoon. Ganun po, ang pagsubok kasi pinapatibay po na ang pananampalataya natin sa Panginoon. Madalas po sabihin ng ating mga batlayang espiritu na bumaba sa atin na magalak daw tayo kapag tayo ay nasusubukan. Di ba? Sapagkat ang pagsubok na yon ay nagbibigay po ng katatagan sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sa 8 po, diretso natin. Na hindi niyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon na hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na taon na may galak na di masayot at puspos ng kalwalhatian. Totoo po to. Sino una po ba ang nakakita sa ating Panginoon dito sa atin? Hindi po ba wala? Ni isa man lang sa atin, wala pa pong nakakakita kung ano po ang itsura ng Panginoon. Subalit sa pamamagitan po ng pananampalataya na yan, bagamat hindi po natin siya nakikita, nadarama naman po natin ang kanyang presensya, di po ba? Sa mga aral, sa mga salita na ating naririnig po, nadala ng mga banal na batlaya at ng mga ating mga kapatid na nagsasalita dito. Parang kasama na rin po natin kung bibigyan po natin ng kahalagahan yung mga ating naririnig. Napipil po natin na ang presensya ng ating Panginoon sa atin. At yun po mahalagang katangian dapat nataglayin ng mananampalataya. Although hindi po natin siya nakikita, ngunit yung pananampalataya po natin sa Kanya ay nananatiling matatag. So, ano po ang dapat gawin ng isang tao para ito ay maging sakdal? Basahin po natin dito sa 1 Korinto 7:1. Ito po yung mga proseso dapat gawin. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So, importante po rin po sa ating mga mananampalataya yung pagkakaroon ng takot sa Panginoon.
Alam niyo po, pag wala kang takot sa Panginoon, kung ano-ano lang po ang gagawin natin, di po ba? Kung wala kang takot sa Panginoon, alam ko po sa mga oras na ito, wala po tayo dito. Hindi po tayo nakikinig sa kanyang mga salita. At unti-unti po, linisin natin ang ating mga sarili sa mga karumihan na nandito po sa lupang ito. Sapagkat malakas po talaga ang pitan ng laman pag ito ay pinabayaan natin sa ating sarili na matalo ang ating pananampalataya. Ganun din po sa Roma, ganito ang sinasabi niya, 12:11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Napaka-importante po yun. Di po ba, napakasarap maglingkod sa Panginoon eh. Basta nasa iyo yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po, pag yung paglilingkod mo sa Panginoon, tapos sa iyong puso, parang kahit ano man yung mga problema mong nadadaanan, parang ang gaan lang po eh. Parang nalalampasan mo yan eh. Hindi mo namamalayan yung mga problema na yan, nabibigyan pala ng solusyon. Pag nakakapaglingkod ka sa Panginoon, di po ba? Kaya wag po tayong maging tamad. Lalong-lalo na yung mga banal na pagtitipon, gaya po ng ating sa araw na ito, yung mga tuwing linggo ang pagtitipon natin, wag po tayong maging tamad na pumunta o dumating sa mga araw na ganon. At papanguling sitas na lang po. Dito po sa Colosas 3:14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So, nandun pa rin po pala yung pag-ibig, di po ba? Alam niyo po, kung babasahin niyo po yung Biblia, laging may pag-ibig, laging nakasingit po yung pag-ibig. Bakit po ba? Sapagkat yun po pala yung magiging daan upang ang isang tao ay maging sakdal, patungo sa kasakdalan. Pagsulong ng tao sa kasakdalan, sapagkat kung yung pag-ibig nasa iyo po, alam ko po, walang mga bagay na iyong gagawin na magkakasala ka. Sapagkat ang pag-ibig mo sa Diyos ay nandoon at ang takot mo sa Diyos ay naroon. Magiging maingit ka sa iyong mga pananalita, mga kilos. Nandun yung kaingatan at disiplina pag yung pag-ibig sa ating sarili ang ating pong pinairal. At salamat po sa umagang ito. Sana po nakapagbigay tayo ng kaunting mga paalala po sa ating mga sarili. At magandang umaga po. Magandang umaga po. Tayo po ngayon ay nandito upang tayo po ay magkaisa na pumuri sa ating Panginoon. Napakaganda po ng ating paksa na ating tinatalakay. Narinig po sa ating kapatid, napakaliwanag po ng kanyang mga ibinigay na paliwanag, mga talata na nakasulat sa Biblia. So, nais kong dugtungan nais ko pong dugtungan ang mga pag-aaral pong ito, lalo na po tungkol sa ating pagsulong sa pananampalataya tungo sa kasakdalan sa ginagawang kabanalan ng isang tao. Sa lahat po ng tao, bukas po ang paggawa ng kabanalan. At ang kabanalang ito ay ang pananampalataya na ating tinanggap sa Diyos. Kasi sabi po kanina, ang banal na Espiritu, kailangan tayong bumangon para magkaroon tayo ng pagkakilala. Ngayon, kung ating narinig sa ating pagkarinig, pagkakilala naggaling sa Diyos.
Sapagkat ang pananampalataya po ng tao, hindi galing sa kapwa-tao. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. Di ba? Ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Diba? Nang mapakinggan ang salita po ni Kristo, nagkaroon po tayo ng paniniwala, pananampalataya sa Diyos. So ang pananampalatayang ito, saan po nanggaling ang ating pananampalataya? Galing po sa ibang taong nagsasalita o kung saan nanggaling ang ating pananampalataya, hindi po galing sa tao yan. Galing po sa Diyos yan eh. Ang pananampalatayang yun eh, pakinggan niyo po, 2:8 ng Efeso. Ito nakasulat. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Malinaw po sa Biblia. Ang pananampalataya, kaloob ng Diyos. Galing sa Diyos ang ating pananampalataya. Ang paniniwala nito. Ngayon, kung nasa atin ang ating pananampalataya, iniisip natin na tayo ay ganap na tayo ay malinis na tayo ay mabuti na. Hindi po. Marami pang kulang sa ating pananampalatayang tinanggap. Maraming kulang po. Yung mga iba, kahit na may pananampalataya, kulang din ng pangunawa. Kahit na matanda na siya, matagal na siya, ilang taon na siya, may kakulangan pa rin eh. Yung mga apostol nung sinaunang panahon, tinanggap nilang pananampalataya sa Diyos. Kasama na mismo ang ating Panginoong Yesu-Kristo nung siya'y nagkatawang tao eh. Randam na randam nila ang kanilang pananampalataya may kakulangan. Alam niyo po kung bakit? Pakinggan niyo po sa Lucas 17:5. Excuse me. Datapwat, sino sa inyo, hindi yan, 17:5. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Sinabi ng mga apostol yung mga apostol ng Diyos, tumanggap silang pananampalataya. Pero ang kanilang tinanggap na pananampalataya, randam na randam nila, merong kakulangan. Kaya sinabi na sa Diyos, sa Panginoong Yesus, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Gayon din sa atin, may kakulangan. Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Ano po yung kulang? Kailangan malaman natin kung ano yung kulang. Kasi pinapadagdag natin Merong nagdadagdag Ngayon, kung merong nagdadagdag, may kakulangan, humingi tayo sa nagdadagdag. Sino nagdadagdag? Ay Diyos po Pakinggan niyo po. Idinagdagan pa ito? Ibinigay pa sa atin? Pinagkaloob ba ito? Ipinagkaloob sa mga apostol at sa ating panahon ngayon. Sa Korinto, ikalawang Pedro, 1:5. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap. Ito palang dagdag Ito ang kanyang ibinagay na dagdag. Ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. 6. Marami po yan At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. 8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun pala ang dapat idagdag. Kung meron tayong pananampalataya, kailangan meron din tayong kaalaman, karunungan galing sa Diyos. May pananampalataya ka, kung wala kang karunungan,
paano mo pasusulungin ang iyong pananampalataya? Susulong ba? Hindi. Paano po yung pagsulong? Napakaganda po ng pagsulong eh. Paano ka susulong? Tingnan mo yung isang bata na hindi pa nag-aral ng kahit minsan. Tanungin mo yan, walang isasagot sa iyo. Hindi pa naglalakad. Para matuto siya maglakad, tuturuan mo na maglakad, inaalalayan mo. Pag inaalalayan mo, tinuruan mo siya, matututo siya maglakad. Pag natuto na siya, bitawan mo, marunong siya maglakad mag-isa. Ibig sabihin, merong pagsulong, merong improvement sa kanyang paglalakad. O. Pagkatapos, papasok na sa eskwelahan. Ano yan? Saling po sa bayan o kinder. O. Sa kinder, wala pang alam yan eh. Tuturuan pa lang eh. Diba? Meron kasi, tayo lahat, hindi tayo nagsimula na tayo ay marunong. Nagsimula tayo sa walang alam. Diba? Nagsimula po tayo sa walang alam eh. Kaya, lahat po tayo, nagsimula tayo na hindi pa, nung hindi pa tayo nag-aaral eh. Pag hindi pa tayo nag-aaral, wala pa tayong alam eh. Nung mag-aral na tayo, magkaroon tayo ng kaalaman. Yun po ang sinasabi ng Diyos eh. Pakinggan niyo po ha. Meron kasing isang taong hindi nakapag-aral eh. Walang pangunawa, walang alam eh. Sa 33 ng Kawikaan. Ganito pinakasulat eh. Kawikaan ng 33. At hindi ako natuto ng karunungan. Ha? Ang sabi ng Biblia, hindi ako natuto ng karunungan. Sa ibang word, hindi ako nakapag-aral. Di ba? Pag wala kang karunungan, hindi ka nakapag-aral eh. Wala kang alam eh. Kaya hindi ka natuto eh. Hindi ako natuto ng karunungan, ni mayroon man ako ng kaalaman ng banal. Eh wala siyang pag-unawa eh. Sa mga salitang banal eh. Bakit? Kasi po hindi siya nag-aral. Ngayon gusto natin matuto. Gusto natin sumulong. Paano tayo susulong? Kailangan maghanap tayo. Pag maghanap ka, may posibilidad na susulong ka eh. Subukan mo lang. Marunong ka na maglakad. Mag-forward ka, edi sumulong ka. Umatras ka, edi umurong ka. Di ba? Oh. Kaya, dapat ang isang nag-aaral ay nakikinig. Huwag tututol, huwag sasalangsang. Kasi pag sumasalangsang ka, hindi ka nakikinig, ang mangyayari sa'yo, instead na sumulong ka, uurong ka, hindi ka pasulong. Mangyayari po yan eh. Pakinggan nyo, 7:24 ng Jeremiah. Ganito po yung nakasulat eh. Ngunit, hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Tingnan mo, napakalinaw sa Biblia. Pag hindi ka nakinig, hindi mo ikiniling ang inyong pakinig, instead na susulong ka, ang mangyayari, uurong ka. Di ba? Yan ang mangyayari eh. Ang nais natin sumulong eh. Paano ang pagsulong? Pakinggan niyo po. Sa 2:3 ng Kawikaan, balik tayo doon. 2:3 ng Kawikaan, oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Sa pag-unawa. 4. Kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. Oh. Inuutos natin para magkaroon tayo ng pagsulong, ang utos niya, tayo ay magsasaliksik. Magsasaliksik. Magsusuri. Paano ka susulong kung hindi ka magsasaliksik o magsusuri? Nandyan naman ang Diyos eh. Nagbibigay naman eh. May kakulangan sa atin, pwede tayong umingi sa Diyos eh. At ang hinihingi natin sa Diyos na may katapatan, ipagkakaloob niya sa atin, kapatid. Ang Diyos hindi maramot. Mabait yan. At mapagbigay. Pakinggan niyo po, sa 1:5 ng Santiago. Ngunit, kung nagkukulang ka ng karunungan,
ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Oh. E di humingi tayo sa Diyos ng karunungan, ibibigay sa atin, at ang Diyos hindi manunumbat. Hindi tulad ng ibang tao, mapanumbat pag humingi ka sa Kanya. Ang Diyos hindi. Humingi ka, walang bayad. Ibibigay niya sa iyo. Hindi ka na mag-aral sa eskwelahan na mangailangan ka pang 10,000 bago ka matuto. Sa Diyos, hindi. Hindi na kailangan ng 10,000. Humingi ka lang na may katapatan na puso. Ang Diyos magbibigay sa iyo yan. Di ba? Kaya, napakaganda po ng kanyang karunungan. No? Napakahusay ng kanyang pagka-detalyado ang kanyang mga salita. Tingnan niyo po, sa ating kapatiran, ang ating paniniwala, ito ba'y nakasulat sa Biblia? Tingnan ninyo, may babasahin ako. Ito Kastila. Magkakastila muna po ako ngayon, Hacia Dios por la ciencia y el amor. Yun lang ang alam ko Kastila, Dahil nababasa ko dun, Anong ibig sabihin yon? Patungo sa Diyos, tama yon? Sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Kaya lang, walang inilagay na mga talata o verses. Pero bibigyan natin, patutunayan natin na ito ay totoo, ang doktrinang ito. Patungo tayo sa Diyos Di ba? Pag sinabing patungo sa Diyos, ibig sabihin, lumalapit ka sa Diyos. Pag tutungo ka sa Diyos, lumalapit ka sa Diyos Di ba? Pag lumalapit sa Diyos, alam mong may Diyos. Hindi ka lalapit pag alam mong walang Diyos. Kaya ka tumutungo sa Diyos dahil alam mo may Diyos na malalapitan. Pakinggan niyo po. Sa 11:6 ng Hebreos. Ito ang patungo sa Diyos. Tandaan niyo, mga kabataan, magandang pag-aaral ito. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Di ba? Pag hinahanap mo siya, magbibigay siyang ganti. Kasi masigasig kang maghanap sa Diyos Di ba? Lumalapit ka sa Kanya Lumalapit ka, alam mo may Diyos, may pananampalataya ka sa Kanya. Di ba tama? Yan ang patungo sa Diyos. Patungo sa Diyos Ngayon, gaganti siya pag hinahanap mo siya. Anong igaganti niya sa iyo? Pag hinahanap mo siya. Basta, sa 2 Timoteo, 2 Tesalonica, 1:8. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw ang sabi ni Apostol Pablo. Ang paghihiganti ng Diyos, pag wala kang pagkilala sa Kanya, ang gusto niya, tumalima ka sa Kanyang ebanghelyo. Sumunod ka sa Kanya. Magsaliksik ka. Saan ka magsasaliksik? Sa ebanghelyo ng Diyos Kaya sabi ng Banal na Espiritu kanina, kung mayroong dumating sa inyo, ang kanyang dala ay ibang aral. Mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Ang sabi niya. Bakit sinabi niya yung mga bagay na yon? Pakinggan niyo po. Iwanan mo natin Tesalonica. Galatia 1:7. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan nasa inyo'y nagsisiligali at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Meron parang taong ganon. Kahit sa gitna natin, kasama natin, meron magliligalig. At pinapasama niya ang ebanghelyo ng Diyos Bakit? Nakasulat sa Biblia, ayaw nilang paniwalaan. Ibig sabihin, hindi siya sumusunod. Sumasalangsang siya. Di ba? Nakasulat na nga, ayaw mo pang paniwalaan Anong ibig sabihin yon? Hindi ka sumusunod
sa Ebanghelyo ni Kristo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Tuloy, 8. Datapwat, kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. O, diba? Sabi ni Apostol Pablo, isang anghel na mula sa langit, kahit naggaling sila sa langit, kung ang kanilang dalang aral ay magkaiba sa ebanghelyo na kanilang ipinangaral sa ating panahon. Matakwil. Huwag mong paniwalaan. Kapatid, magduda ka, mag-isip ka. Diba? Mag-isip ka. Yan po ang pananampalataya na ating tinanggap, na kinakailangan tayo ay magsuri sa ating pag-aaral. Ngayon, ang patungo sa Diyos, may kasunod yan karunungan. Saan nanggaling ngayon ang karunungan? Galing sa tao? Bawal po yun. Huwag tayong mamulot ng karunungan sa mga taong matatalino pagkatapos i-apply natin sa ating paniniwala. Mali po yun. Wag natin isasalig ang karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos. Bakit? Mas magaling pa ang karunungan ng tao kaysa karunungan ng Diyos. Mali po yun. Mas matalino at magaling ang Diyos. Dapat sundan natin ang ating Diyos. Huwag nating ayaan. Kapatid, pakinggan nyo. Sa unang Korinto 2:5, huwag nating isasalig ang karunungan ng tao. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pwede bang isalig? Mali. Ang pag-aralan natin, ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Hindi ba? Naghahanap tayo ng karunungan. Kanino tayo naghahanap ng karunungan? Saan pa nanggaling ang karunungan na ating sinasabi? Saan ang galing karunungan na yan? Pakinggan niyo po. Sa 28:20 ng Ob, basa. 28:20 ng Ob. Yan. Saan nanggaling nga ang karunungan? Period. Saan nga nanggaling ang karunungan? Period. At saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Ang sabi ni Ob naghahanap ko ng karunungan May tanong ka sa iyong sarili, paano kaya ako pwedeng matuto? Saan kaya ako nahanap ng karunungan? Kanino kaya ako dapat lumapit? Kanino kaya ako dapat mag-aral? Saan nagbibigay ng karunungan doon ka lumapit? Sino lalapitan natin? Pakinggan niyo po. Sa Ob pa rin, 12:13. 12:13. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, Kanya ang payo at pagkaunawa. Saan ang galing ang karunungan? Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, Kanya ang payo at pagkaunawa. Nasa Kanya pala lahat Sa Kanya tayo dapat lumapit, kapatid. Sa Diyos. Para magkaroon tayo ng karunungan. Kaya, nasa Biblia ang ating lema doktrina. Huwag nilang sabihin na wala sa Biblia. Wala nang nakalagay na talata dyan. Mas mabuti sana kung ilalagay yung mga talata Para malinaw na malinaw Di ba? Ano yung kasunod? Pag-ibig. Tingnan natin sa libro ni Judas. Kahit na si Judas ay nag-udas, pero mayroon siyang iniwan na mabuting sulat sa kanya sulat. Sa Judas 21, walang nakasulat na kapitulo. Versikulo na agad, 21. Ang Judas, walang kapitulo yan. Judas 21. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Ang sabi niya, pag-ibig na, yan ang pag-ibig Magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Yesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Yan ang pag-ibig ng Diyos Ang pag-ibig hindi galing sa tao, galing sa Diyos yan. Siya ang unang umibig sa atin. Pagkatapos natuto tayo, umibig din tayo. Di ba? Unang 1:4-16. Basa. Yan.
At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Kailangan ang pag-ibig ay manatili sa iyong sarili. Pag hindi nanatili ang pag-ibig sa iyong sarili, ang Diyos ay wala sa iyo. Kailangan may pag-ibig ka sa kapwa. Ipakita mo yung pagmamahal, ang pag-ibig, hindi yung laging puot, hindi yung namimili ka ng tao. Hindi yung namimili ka ng tao eh. Hindi ba? O sabi ng mga iba, excuse me po yung mga bakla at mga tomboy, sila raw ay itataboy sa impyerno. Biro mo yan? Yung mga ibang nangangaral itataboy sa impyerno. Bakit pa? Porque mga bakla, mga tomboy, hindi pa sila mga tao, katulad natin. Baka tao sila. Kahit na tomboy ka, kahit na bakla ka, kung ikaw naman ay lumalayo sa kasamaan, mabuti ka sa harapan ng Diyos. Kung lumalapit ka sa kasamaan, maaaring magiging masama ka. Pero kung lumalapit ka sa Diyos, mabuti ka sa Diyos Hindi ba? Ang lumalayo sa kasamaan ay nagiging mabuti. Kaya yung mga iba, pag sinasabi na nilalait na lang yung mga ibang tao, hindi. Bukas po sa ating lahat ang paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan po ay nasa ating sarili na pagtanggap sa ating Panginoon. Paano po yung pagkaligtas? Ang pagkaligtas po, meron pong layunin ang pananampalataya sa mga sumasampalataya. Ano po ang kanyang layunin? Basahin natin ang ibinigay na referensya. Sa 1:9, ang pinakauling versikulo. Huwag na yung una. Yung uling versikulo ng 9. Unang Pedro 1:9. Yan. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Di ba? Ang pananampalataya, makapagbibigay po ng kaligtasan. Pero ang ating sinusunod na doktrina, kung wala kang mabuting gawa, wala kang kaligtasan. Po. Kasi kahit na yung masamang tao, pwede siyang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa Pero masama yun Meron Pinagtatalunan po yan, ang ating doktrinang yan Pero pinag-aralan ko yan, mas mabuti, wag lang mabuting gawa. Kundi pananampalataya, may kalagip na mabuting gawa. May kaligtasan sa isang sumasampalataya. Kung gawa lang, hindi ka pwedeng maligtas. Kung mabuting gawa lang. Kung pananampalataya, hindi ka pwedeng maligtas. Kailangan magkasama po yun Pananampalataya at mabuting gawa. Yan po ang panguli. Basahin po natin. Sa Santiago 2:22. Yan. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Yan po. Ang doktrina ng ating kapatiran, pananampalataya na may kalakip na mabuting gawa, may kaligtasan ang bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. At doon po nagtapos yung ating pong pag-aaral na ukol po doon sa ating tema. At ngayon po ang mga dapat po nating gawin dito po sa ating pananampalataya. Kung di isa katuparan po natin yung ating mga narinig na pag-aaral. Hindi lamang po natin narinig na pumasok po sa ating tenga at tapos po ay lalabas sa kabila, kundi isa sa puso po natin yung mga nabanggit o nasabi po na pag-aaral. Dahil po doon makikita po tayo na tayo nga po ay nangatuto
dun sa ating pinag-aaralan. Sana po hindi na tayo ay matatanda na sa pag-aaral, subalit yung ating paniniwala o yung ating ginagawa ay nandun pa rin sa hindi po kanais-nais, no? Kung tayo po ay natututo, tayo po ay nagiging marunong. Nagkakaroon po tayo ng karunungan na nanggagaling sa ating Diyos. Doon po yung nagiging mapagkumbaba ang bawat isa sa atin. Nandun yung pagpipigil sa ating sarili. Nandun yun po yung karunungan na sinasabi sa atin na yung gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Kaya po yung ating pong pag-aaral, kung minsan po nai-apply po natin sa ating sarili, sa pang-araw-araw na ating ginagawa po. Dahil ang tao habang pong tayo ay nabubuhay, puno po na mga suliranin na dapat arapin ng bawat isa sa atin. Iba-iba po ang kaparaanan na ating pinagdadahanan sa ating mga buhay-buhay, kundi nagiging magaan po yan sa tulong din po ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay umaasa na lagi po siyang nakaantabay, subalit maraming mga pagsubok na ating inaarap. Subalit nandyan lamang po siya. Tawag lang po tayo at siya ay makikinig sa po ng ating pangangailangan na siya po ay andang tumulong. Kaya po sana tayong mga mag-aaral ay hindi tayo panghinaan ng kalooban. Dahil po ang tao ganito po yan. Kung tayo po ay nasusubukan, kung minsan po tayo ay bumibigay. Doon po yung panahon na tayo po ay mahina. Doon din po pumapasok na yung pagsubok na kung hindi natin kakayanin ito, papasok po ang ating isang kaibigan na siyang magbibigay ng kapaamakan sa bawat isa sa atin. Bakit po nakikita natin yung kung minsan dahil lang po sa isang problema na bumibigay po ang isang tao. Bakit po bumibigay ka kung nagsasalita sa inyo? Ay tinatalikuran po yung mga problema na sa kanyang pag-iisip, ito yung tamang kaparaanan upang malutas ang lahat ng mga problema. Hindi po ganon. Tayo po ay umarap sa ating problema. Huwag ho tayong tatalikod. Dahil alam po natin kahit anuman kabigat ang ating mga suliranin, nandyan po sa tabi natin. Nandyan po ang ating Panginoon upang siya ay magbigay ng mga payo kung ano yung ating mga gagawin, akbang, upang tayo po ay makalampas sa anumang ating mga pinagdadahanan. So, yun po, doon natin nai-apply. Pag tayo po ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, bawat akbang o bawat desisyon ng ating buhay po ay ating pinag-aaralan na hindi magbibigay ng kapamakan sa ating sarili, kundi magbibigay ng katatagan sa atin. So yun po yung ating pag-aaral na sana po ay naisa puso ng bawat isa sa atin. Dahil po sa paglabas po natin dito sa ating pag-aaral na ito, pag-alis po natin dito, pagtalikod po natin dito, marami na pong mga paa sa lahat po ng ating dadaanan, may pagsubok po, may burol na ating akbangan. Subalit kung tayo ay may karunungan, magiging mabuti lahat yan para sa atin. Dahil po doon tayo masusukat kung hanggang saan po yung ating, kung hanggang saan tayo natuto. Kaya sana po mga minamahal kong kapatid, lagi ho nating iisipin na ang Diyos ang siyang nangunguna sa ating kaisipan upang tayo po ay malampasan ho natin lahat ng yan. Yung pong ating yung pong offering po natin ngayon ay 5,500 po peso, no? At isa pong paalaala rin po sa ating mga kapatid sa ating pananampalataya, taos no po nating
yung ating pong kapatid, no? Si Marnel po Liwanag, isa pong choir nito po sa sentro natin, ay sumasali po sa mga patimpalak ng ating mga iba't ibang programa sa ating po, no? Nakikita po natin, siya po ay nakilahok doon po sa Star Mill Season 3 CLTV 36 last week po, no? At siya po ay nakuha po doon po sa top 5, si kapatid na Marnel, yung pong ating kapatid. Siyempre po, isa rin po sa ating pananampalataya yan na suportahan po natin yung ating kapatid. No? So doon po sa kanyang voting, support by voting, Facebook po, i-share, like, watch, video, po. Yun po, doon sa Facebook, yung marurunong po sa Facebook. At yung pong pagsuporta pang isa po, kung tayo po ay mamimili, so nag-aanyaya po sa atin ng pananghalian kung sino po ang mga available. Punta po tayo dun sa kanilang residence po, sa kanila, sa Calabasa po, Mexico. So ito po, hanggang dito lang po, at saka yung pong project po natin, palapit po yung buhusan po ng ating building. So sa papasok pong linggo siguro, this week po, baka maayos-ayos po yung ating pong mga forma na idinalagay. Pagkatapos po nun, yung mga macho po nating mga kapatid o yung malalakas na kapatid po natin, open po tayong tumulong na pagtulungan po natin yung ating paglalagay na konkreto dun sa ating building. So napopormaan na po yung ating building, nakikita po natin. Yung pong pagpapagod po natin, hindi na po maaalis yan. Hindi na po mabubura. Pag linagay po natin dyan, permanent na po yan. Yun po, values po na po. Sa umaga pong ito, tayo po ay masaya at binigyan po tayong puspos ng ating Panginoon. So, God bless you all po sa inyong lahat.
malugod at mala makikaming igpa. King kaorasan na iti ginuing makanyan milang duduang ding kekeng alang kapupusan akapasalamatan keka. Pablasang Diyos ko ikeng sablang anak mo ing malaya ke pong ginalo lalam na ningaldo. Igpadakal pong salamat karing pagkalubmong biyaya ke kaming anak mo. Diyos ko, pasalamatan da ka king pinandita iti nung makananong tinipon mo kami nung nukarin ing lugar ake kang pepanwanan ampong pepagbanalan. Bang Diyos ko, miganap ing ke kaming tipunan king mitmong kapayapan. Tinubot mo la ring ke kang banal abang malyaring mamalita ke kami nung nano ing ke keng mayap gawan. At dakal pong salamat ginong Diyos karing kabiasnan apig kalub mo king pinandita iti antila mong pamangan aking ke kaming sarili king bagay makay espiritu gino miyalang panyulong karing kekeng balang katawan. Pasalamat kami ginong Diyos king pinandita iti paintulot mo pasargo ginong Diyos karing daratang mingaldo ampong panahon ginoying makanyan mo kepong ilaut king nanumang miyayaliwang tuksunan ning ngiyato king nanumang parusa na igpaning ngiyatong kekeng kakarinan ilaut mo ke kami tulutan mo sargo Diyos ko isapula mo ketang alang mapinsalang metong mangkaladua malunos ka ke kaming anak mo ginang Diyos paintulutan mo sargong Diyos ko karingaldo bukas miyakeng payapa miyakeng ating tapatan karing kekeng balang katungkulan ape kitang wanan keka. Paintulot mo ginong Diyos deting kekeng kapatad. Naking pinandita iti waman Diyos ko tsula king dasya na ning kapanandaman. Gino king lihim makanyan mo pong tagkilan ang pong apisan ding karelang katawan laman. Bangig paing makanyan lapong mikating kapasnawan. Tulutan mo sargong Diyos ko, gabayan mo la karing balang pinandit. Waman ding mapilan akapatad mi, Diyos ko, tsulaman po karing gamat daring biyasa. Ginoy ka sargong manimuna karing karelang kaisipan, na itasargong panulong mga intulid karela ginuyang ipaisip mo't mikabit king karelang katawan, miya sustansyang pong sika na nigpa. Ginoking kaurasan na iti, awaran mi mo naman ginong Diyos, oy ni puing ke kaming munikalaking kekeng kasalpantayanan. Paintulot mo sargong Diyos ko iting metong ake kaming gagawan. Antimong ke kaming pagsantungan datanging panahon ginong Diyos. Ike pong sablang anak mong talasalpantaya igpa. Anong makananong Diyos ko pagkalubanan mo ke po sana. Bang may git maging puwersa na kami ning kekeng tipunan o yung kekeng sinadya king pinandit. Diyos ko makanyan kaya sargong emibili king ablan ika puing manimunam pong tauli kaniti. Bang kanita ginong Diyos mirasing panahon igpa, ing tula at saya ampong papuri keka. Iya ing malyaring magawa ampong mapalyari karing kekeng biyagin. Salamat ginong Diyos nganing muli na kami karing kekeng sarasariling tuknangan. Igpanong makanano pong miras keng kapayapan magsikubli kaya sargong kapayapan ikeng sablang anak mo. Igpaiting sablang bagay ipanalig mi kaya ka. Kingal doon pong bengi ka sargong matnube kaya kami manibat ng hiniyang gaman king wakas. Salamat po. Maya payabak po kayo. Sibul Tagumpay Bie is now signing off.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.